there are many who give donations to various organizations and individuals, and for them to distribute this to those who are in need, like the Chinese Filipino associations in the Philippines. They fundraise, and then they have this donation drive, and because of this, so many PPEs are now available to us. In April, meron pong isang negosyante sa pangalan ni William Gatchalian, na kung matatandaan po ninyo, mga anak nito ay nasa public service, si Mayor Gatchalian ng Valenzuela City, and we have Senator Gatchalian, at meron pang isang kongresista. Sila po ay nagbigay ng napakaraming PPEs. I recall, nung unang nagbigay po siya ay 67 carton boxes containing 2,000 surgical masks. Sa bawat box, pero mo may 2,000 doon. And then meron po siyang binigay na 2 karton ng noodles at saka naman 10 boxes ng Ligo sardines. At yun naman ay ipamimigay doon sa mga informal workers. At in fact, naipamigay na po, nakakatatlong beses na yata every week na naibibigay. Noong Abril naman, yung dati nating client na Amerikano nakatira ngayon dito sa Pilipinas, ay nag-donate naman ng 320 pieces of N95 masks. Ito pong N95, napakahirap hanapin ito. At kasi mahal. At marami rin naghahanap. Nagbigay din po siya ng 1,000 disposable surgical masks. And then, he also donated 2,000 surgical gloves. Noong namang April 15, nataranta po tayo dahil itong Philippine Kipaw Cultural Association handed to us over hundreds of medical supplies and Chinese, or rather, para ibigay dun sa, unang-una dun sa Chinese General Hospital, and then, yung pong mga iba't ibang mga government hospitals. Ito pong Philippine Kipaw Cultural Association is headed by our personal friend Winnie Yang, yun ang founding chairman o chairwoman ng Philippine Kipaw Cultural Association. Nung nagpadala po ito sa ating lugar, I had to call Secretary Delfin Lorenzana to send us 2 army trucks. Kasi biro niyo naman, ang dami-daming ibinigay para sa mga iba't ibang government hospitals. Siguro, kung hindi tayo nagkakamali, there were 300,000 pieces of disposable surgical masks and then 10,000 sets ng PCR acid testing test. Hindi po ba hirap na hirap nga tayong humanap ng mga testing kits? Padala po ng 2 boxes na merong 10,000 sets ang nasa loob. At yun ay binigay kagad ni Secretary Delfin Lorenzana, kung hindi tayo nagkakamali, ay sa Viluna Medical Center at sa DOH. And then nagbigay din po si Winnie Fonchi Yang ng 5,000 pieces of high-quality medical-grade PPEs. Ito po yung mga protective gowns na kailangan ng mga doktor. Then 10,000 ng mga face shields. Kagaya po nito. Although ito medyo parang local yata ito, pero yung kanya medyo maganda-ganda at malaki-laki. And then, nagbigay din po ng 10,600 pairs of medical gloves. Dahil kailangan po yun ng mga doktor natin. And meron din po siyang binigay na shoes cover. Sapagkat yung pong mga doktor, pag nasa ospital, naglalagay din sila. Binabalot nila yung kanilang mga sapatos,
And then meron din po silang head cover. Noong April 21 naman, yung pong may-ari naman ng GNN Global Technological Satellite Services ay nagbigay naman ng 2,500 pieces of surgical masks, 64 pieces of goggles, and then 50 pieces of protective gowns, 200 pairs of hand gloves, 100 pieces of head cover, and 180 pieces of foot cover. And then also on April 21, yung kaibigan po nating negosyanteng James Gaisano ay nag-donate din po ng napakadami ring mask, protective gowns, and not only that, nung isang linggo ay nagpadala po siya ng 10 yata o 15, I think 10 boxes of Quaker Oats na ipamimigay din natin sa mga informal workers. In fact, yung pong Hospicio de San Jose, kahapon ay nakatanggap sila ng 2 boxes. I understand from James Gaisano, he will be sending again another 10 boxes of Quaker Oats na sinasama naman natin doon sa dinidistribute para sa mga informal workers. And nung isang linggo naman, ito pong si businessman William Gatchalian at ang buong pamilya ng Gatchalian. Sila po'y namili ng mga PPEs sa China. At nakiusap po sila na kung maaari yung C-130 ng Philippine Air Force ang siyang kukuha doon. At Secretary Delfin Lorenzana naman ay pinadala yung C-130. At yung pong buong C-130, yung buong pong aeroplanong yun, yun ay pinasukan ng napakadaming PPEs, hundreds of, almost 100 boxes. Punong-puno po yung aeroplano. At yun ay sinalubong nga po ni Secretary Delfin Lorenzana at ng iba pang opisyales. At ito'y naidala na sa Office of Civil Defense. At nabigyan din tayo ng mga nakalaan para dun sa mga iba't ibang government hospitals. And meron pang ilang private hospitals na nabigyan. Sa madalit sabi, nakakatabang puso po na itong mga taong nabanggit natin ay napakagaan ng kanilang mga puso upang sa panahon ng kagipitan ay nagpapadala po sila ng mga kailangan ng ating mga health workers. Maliban pa doon, kung natatandaan nyo, nung Lunes, ay pinasalamatan din natin yung grupo nila Joey Concepcion, nila Grace Barcelon, sila Alice Eduardo, yung grupo nila na ang dami ring kinalap ng mga PPEs, mga grocery packages, at ito'y pinagmumudmud nila doon sa mga nangangailangan po sa atin. Kagaya din ni Ramon Ang, yan sila Mr. Pangilinan. At yun din pong grupo ng mga Lopezes dyan sa ABS-CBN. Ganon din po ang ginagawa nila. Kaya nakakatuwa na lahat ng mga Pilipino ay nagkakaisa upang tugunan po natin ang pangangailangan ng panahon ngayon. At yun ay ang unang-una, yung mga PPEs. At pangalawa, yung pong pagkain na kailangan ng mga nagdarahop sa atin, yung mga tinatawag nilang poorest of the poor, at saka po yung mga lalong-lalo na yung mga informal workers. Alam po ninyo, yung mga informal workers na tinatawag natin, ito yung mga ordinaryong tao na pag hindi sila nagtrabaho sa araw, wala silang kikitain. Like halimbawa ng mga barbero. Yung pong mga nandyan sa kalsada, nagtitinda ng mga dyaryo, ng sigarilyo, yung mga jeepney drivers natin na araw-araw namamasada, yung taxi drivers, yung pong mga tricycle drivers, yung pumupunta sa palengke na nagtitinda. Ito pong mga, ito pag hindi nagtrabaho, wala pong kikitain at walang
makakain ang kanilang pamilya habang totoo na meron silang iniipon kung meron man, hindi naman tatagal yon. Nakakailang araw na ba tayo ng tinatawag nating lockdown or enhanced community quarantine na inumpisahan sa general community quarantine. May na po tayong 1 buwan, kalahati. Kaya hindi tatagal talaga kahit na meron kang savings. May hihirapan. Kaya kailangan ng tulong ng pamahalaan. That is why precisely nagkaroon po ng batas kung saan ay binigyan ng kapangyarihan si Presidente Duterte na ma-realign yung mga budget natin upang kunin niya doon sa mga iba't ibang departamento upang itustos naman dito sa COVID-19. At maliban pa ron, talagang nag-allocate ang pamahalaan ng bilyon-bilyong pera para dito sa ating mga kababayan. Kaya tayo po ay taus-pusong nagpapasalamat sa kanila sa ginagawa nilang pamamahagi ng kanilang kayamanan, ang kanilang panahon at talino upang magresponde o tumugon sa tawag ng pangangailangan dito sa pambansang krisis na hinaharap ng taong bayan. Papasalamatan na rin po din natin, of course, yung pong mga ordinaryong tao na sa araw-araw sila po ay pumupunta sa kanilang trabaho. Halimbawa, dyan po nagpupunta sa mga drugstores. They have to be there every day para po yung mga pangangailangan natin sa gamot ay mabibili natin dahil kahit bukas ang drugstore kung wala naman na mga manggagawa ron, wala rin mangyayari sa atin. Yung pong mga nandun sa mga groceries na titinda ng mga essential food natin na kailangan. Yung pong mga security guards na kinakailangan silang pumunta sa mga buildings, mga establishment na kailangan nilang bantayan sa araw-araw. Lalong-lalo na po pala yung mga basurero. Naku, maniwala kayo, itong mga basurero talaga namang araw-araw po nasa kalsada sila at kinukuha nila yung mga basura upang hindi tayo magkaroon ng kalat-kalat na mga itinapon natin sa mga kanya-kanya nating basurahan. At lahat dito sa Metro Manila, yung pong mga basurerong yon ay ini-expose sila ang kanilang mga sarili at nagtatrabaho sila. Di lalong-lalo naman yung mga nasa ospital na nagpupunta, yung mga health workers natin tinatawag, yung mga technicians, lab technicians natin, yung pong mga nurses, yung mga doktor natin na marami na po ang namatay at marami na rin ang nagkasakit upang bigyan lamang ng kanilang panahon, kanilang oras, ang kanilang kagalingan upang yung mga may sakit ay magamot po nila at maalalayan nila. Speaking of mga may sakit, nabanggit po natin sa inyo, naibida natin sa inyo nung Lunes, yung aking driver na Sandy Amagan, nakalabas na po sa lung center at 2 beses na siyang nag-negative at ngayon ay on quarantine siya ng 14 days. Mukha naman talagang matibay-tibay din naman ito at 3 linggo siyang nasa Amang Rodriguez at nasa lung center. Magpapahinga muna po tayo ng konti habang ang ating studio ay magbibigay ng kanyang mga patalastas. Babalik po kami. Okay, we're back. Meron nga pala tayong nakalimutan na banggitin sa inyo dun sa mga palagiang tumutulong. Yung pong kaibigan nating
Tony Boy Florendo at yung kanyang partner na si Cathy Binag ay maraming proyekto na ginagawa na maraming hindi nakakalam, pero halos everyday sila po ay nagdi-distribute. Sila ay nagre-raise sa mga funds, their own funds plus other friends, at sila ay namamahagi din sa iba't ibang lugar. And then, siguro bigyan din natin ng pagpapahalaga yung pong mga garments factory. I understand, pati yung mga designers natin, nagbago na sila ng ginagawa nilang mga produkto. Ngayon, they're concentrating on PPEs, yung mga masks, yung protective gowns, upang makatulong. Dahil nagkaroon po, if you remember, nagkaroon tayo ng problema sa mga PPEs talaga, kukonti. Dahil ang daming lahat ay nangangailangan, and ang pinaka-main source ng PPEs ay ang China, dahil doon ang marami, ang dami namang namimili. Kaya talagang nahirapan tayo. But because of this, designers, itong mga local factories natin, like yung kamiseta, I understand, maraming ginawa. Mga 1,000 yatang protective gowns na pinamahagi dyan sa ospital ng UARM. At marami pang ibang mga nagmamay-ari din ng factory na binabago nila, nagkakaroon sila ng shifting sa production nila. Kaya nakakatuwa pasalamatan sila at banggitin natin sa ating programa. Marami po tayong pasasalamatan sa mga susunod na programa. Itong si Senador Bongo, ito matibay na marami itong mga kaibigan, marami itong mga nakuhang mga donasyon, and on his own, he created a lot of projects and has been distributing mga kailangan ng ating mga health workers, yung mga informal workers. At sa susunod na mga programa, yung pong mga partikular na grupo at mga individual na nagbibigay ng walang anumang iniisip ng kapalit, babanggitin din po natin. Siya nga pala, nung Monday, kung maalala po ninyo, meron tayong tinalakay dito, kaugnay dun sa paksaing martial law. Nagulat po tayo after nating paksain yon, nag-trending in a negative way. Kasi parang ang nangyari, ako nabanata ng gusto. Dahil tinalakay po natin yung grounds for martial law. At sabi natin, yung rebellion, meron, kaya pwede magdeklara nun. Pero bago po natin, kung matatandaan nyo, bago po natin tumalakay doon, sinabi natin ang presidente paulit-ulit na sinasabi na hindi magdideklara ng martial law. Gagawin niya lang yung kung pipilitin siya nitong mga CPP, NPA na wala nang ginawa, kung hindi salakayin yung mga nagdi-distribute ng relief goods at inaagaw at pinapatay pa ang ating mga sundalo. Tapos in the course of that, parang kumbaga dinaanan lang natin yung parang ang tawag natin by the way. Dinaanan lang natin yung isang ground, yung invasion, yung po ang nag-create ng storm. Kasi sinabi po natin doon na yung salitang invasion, baka sa panahon ngayon, iba na ang ibig sabihin. Yung mga iba, nag-react ng gusto naman. Bakit daw sinasabi ko na yun ang ground? Alam po ninyo, yung pong binanggit natin, the remarks I made about martial law last Monday during this program, particularly with respect to one of its grounds, yun nga pong the existence of an invasion. It were more of an academic and theoretical discussion. Hindi ko po sinabi na yun ang posisyon ng gobyerno, and as correctly stated by presidential spokesperson Harry Roque, that is not the position of the government. And I agree, and that is not really the position. Kung baga,
dumaan lang po tayo. Alam niyo po kasi, kaming mga abogado, there are as many opinions as there are lawyers. At kami pong mga nagtuturo dyan sa batas, mahilig po talaga kaming mag-explore ng mga prinsipyo ng batas. At tinitingnan namin kung paano namin ito hindi lamang pag-aaralan, kundi kung paano mo i-apply sa mga aktual na kondisyon. Lalong-lalo na pa ngayon sa panahon ng global pandemic na ito. Habang alam po natin bilang abogado na yung word invasion ay tumutukoy doon sa isang armadong galing sa ibang bansang army upang ikontrol ang isang bansa. Alam po natin yun. Kung baga, we were just foisting a theory. Alam po nyo kasi, kung baga, parang teacher tayo na nagtuturo. Merong isang teorya na maaaring itong mga estudyante ng batas, law students, mga legal scholars, kinikiliti natin o ini-encourage natin para magkaroon po sila ng pagkakataon na gamitin nila yung kanilang galing at talino at suriin nila, i-analyze yung mga nababasa natin sa books na legal. Pag tayo mga estudyante, meron doon mga principles na pwede natin pag-aralan and kung paano natin i-aplika, how we will apply the same to real life circumstances. Pero ang katotohanan niyan po, ang Korte Suprema pa rin ang magsasabi kung ano ang dapat nabigyan ng kahulugan ang anumang provision o anong salita na makikita natin sa saligang batas. It's the Supreme Court which is constitutionally tasked to interpret our laws. And our obligation as lawyers is merely to raise theories of law before the Supreme Court. And as I said earlier, there are as many opinions as there are lawyers, and theories abound. And it behooves every legal mind to scrutinize this. Yun po lang ang ating naging intention doon. Because in times of exigencies or dire need, like now, when lawless violence pervades in the face of a severe crisis and danger knocks on our doorsteps, we are obliged to explore theories. Tayo po'y tungkulin natin na halukayin natin, sukatin natin yung mga teorya na lilikha ng avenue for government to exercise powers that are well within its arsenal. Habang alam natin na yung gagawin nating pag-aaral does not necessarily mean na ito na yung interpretasyon natin. Pero yung discourse po doon, yung pag-aaral, pagdidiskusyon, ay maaaring makatulong sa atin upang lalo nating maunawaan yung layunin ng batas, the rationale or the raison d'etre of the law. Kung baga, academic discussion lamang po yon. Ang presidente, mulat sa pool, sinasabi niya, hindi siya magdi-declare ng martial law. At kung magdi-declare man siya, kung ano po ang nakalagay sa saligang batas, yun ang kanyang susundin. At kung ano yung interpretasyon ng Korte Suprema doon sa mga salitang yon. Unless na magkakaroon ng pagbabago. Alam po nyo kasi, I remember, merong mga paniniwala, kaming mga abogado, na sa ngayon, ang paniniwala namin ay ganito, maraming kukontra, pero pagdating ng panahon, sabihin ng Korte Suprema, mali kami, tama yung ilang nagsabi. Like, bigyan ko kayo ng halimbawa. Tandaan po niyo yung ratification cases nung panahon ng martial law, kung saan
nagkaroon po ng plebiscite para i-ratify yung 1972 Constitution. Tatatandaan po niyo yun, hindi ba? Sa batas, kailangan merong plebiscite at merong mga reglamento doon na kailangan sundin upang maging valido o valid yung pagboto natin at pagbilang noon. Pero ang ginawa ng mga panahon yun, hindi po ba natatandaan nyo? Pinataas lang yung mga kamay kung sino ang pabor dito, pabor o hindi pabor. Tapos sinabi lang, okay na. Nung panahon pong yun, walang abogadong nagsabing nasa tama o legal ang ginawa nung administrador ng batas militar noon. So nagpunta sa Korte Suprema. Pero, sabi ng Korte Suprema, yung mga pumunta raw sa kanila, walang legal personality. Tapos ang decision nila, there is no more legal impediment in considering the 1972 Constitution as enforceable. O hindi po ba? Pero walang abogado na nagsabi na tama yung ginawa nila. O meron pa po tayong isang halimbawa. Nung nag-file po si Solicitor General Jose Calida ng co-waranto, ito'y marami nagsabi, magagaling na abogado, mga scholars, na yung co-waranto mali yan kasi ang pagtanggal ng isang justice nandun yan sa Kongreso at hindi dyan sa co-waranto mo, mali ka dyan. Halos yun ang sinasabi ng lahat. Pero ano sabi ng Korte Suprema? Hindi. Tama yung co-waranto. Meron pa nga dyan meron pa yung isa. Hindi ba yung party list? Hindi ba supposed to be marginalized, for marginalized sector lamang yon? Ano bang nangyari doon? Hindi ba ang naging desisyon ng Korte Suprema, hindi lang pala sa marginalized sector, pwede rin mag-represent yung hindi marginalized. Basta nire-represent mo yung grupong yon na marginalized. Meron pang isa. Hindi po ba sa liing batas, sinasabi doon kung sino ang natural-born citizens. At sinasabi rin sa batas na ito lang mga natural-born citizens ang pwedeng tumakbong senador. Natural-born at ini-enumerate nila rin kung sino yun. Pero ano sabi ng Korte Suprema? Na ang isang foundling o yung isang napulot lamang na inampun mo ay pwedeng maging natural-born citizen. That is why kaya nga nakatakbo si Senadora Grace Poe bilang presidente. And in fact, if I remember correctly, and I think I remember correctly, that this is the very reason why President Rodrigo Roa Duterte decided to run. Because I remember when that decision was rendered by the Supreme Court, nag-react siya. Sabi niya, they were effed with the Constitution. They're messing with the Constitution. Sabi niya, I will run whether I win or not. Hindi pa pwede itong ginawa. That was the very reason why this president decided to run. And run he did, and overwhelmingly, he won. Yun po ang istorya niyan Kaya yung pong ating mga, madali sabi, ang sinasabi ko po ay maaaring pagtatawanan natin yung laging word invasion, sabi natin, sa ngayon, iba na, may mga meaning ng bago yan na pwedeng, pati disease, pwedeng pumasok. Yun po ano lamang yun, kung baga academic, teorya lamang yun na dinidiscuss natin. Pero hindi yun ang susundin nating ground. Kung anong sinabi ng Korte Suprema, at yun ang susundin ng presidente. Dahil merong mga paniniwala tayo na maring pagtawanan ng iba o hindi paniwalaan. Tandaan nyo, natatandaan po niyo nung, siyempre hindi pa tayo pinapanganak noon. Nung mga panahon, sinasabi nila ang mundo ay flat. Pero may dumating na isang tao, hindi, bilog ang mundo o pinagtawanan siya. He was mocked for saying that the world is round. And yet, dumating ang panahon scientifically proved na talagang nga palang bilog ang mundo. Anyway, magpapahinga muna tayo ng ilang sandali upang makinig naman tayo sa patalastas ng ating istasyon PTV4.
back. Meron po tayo nakitang isang Twitter noong May 5, 2020. At ito'y galing sa isa pa namang kaibigan natin, si Karen Davila. Ang sabi niya po ay, let me quote her. Ang sabi niya ay, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa dami na nagkakasakit at namamatay sa COVID, sa laki ng problema ngayon sa ekonomiya, sa dami ng nawalan ng trabaho dahil sa COVID, talagang pagpapatigil ng ABS-CBN ang inaatupag nila. Ibig sabihin yung nila, yung gobyerno. Hindi ko maintindihan kung nasaan ang puso nito. Alam po ninyo, unang-una, let me preface my discussion of this by saying that Karen Davila is a personal friend. Mali ka, Karen. Malayong malayo yung binabanggit mo na ang inaatupag ng pamalaan ay ang pagpapahinto ng ABS-CBN. Ang inatupag po ng pamalaan, you should know this. From the very start, nag-respond kagad ng presidente. Nakita mo siya pa ang unang-una. Isa sa mga unang leader sa Asians na nag-ban ng travel na nanggagaling doon sa ibang bansa na merong COVID at nag-ban din ng paalis. And after that, siya ay nagdesisyon na magkaroon ng lockdown or general community quarantine initially, and then naging enhanced community quarantine. At pagkatapos nun ay nagbigay na ng mga regla, mga protocols upang masawata natin yung spread. And apart from that, gumawa na rin ang presidente ng mga hakbangin upang magkaroon ng pera na itutustos natin dito sa digmaan. Malayong malayo ni hindi naisip ni presidente yung ABS-CBN na yan. Now, kahapon, nagpalabas po ang NTC ng cease and desist order. At ngayon nga, ay nag-sign off ang ABS-CBN. Tayo po ay nalulungkot personal sapagkat ako po, kung hindi nyo pa na alam, ako po ay nagprograma sa ABS-CBN at katandem ko pa si Pinky Webb yan sa Pasada 7. At marami akong naging kaibigan dyan. At ako'y nanunood. Nalungkot din po tayo. Pero gaya ng sinabi ko, Karen, sa'yo, sa programa mo noon, ang presidente, kung meron man siyang naging pahayag na sa tanaw ng iba ay gusto niyang pahintuin ang ABS-CBN, nagkakamali po kayo. Yung pong kanyang mga hinaing, yung kanyang galit, ay nagmumula po sa isang valid na dahilan. Ano po yun? Siya po ay nagbigay ng pera upang i-advertise yung kanyang pagkakampanya nung siya ay kandidato sa Pangulungan. Subalit, for whatever reason, hindi po ito inilabas. Ang nailabas nga doon yung banat sa kanya, yung kay Trillanes. Kaya po siya nagalit. Kung baga, yung kanyang sinabing, tatapusin ko ang ABS-CBN, ang ibig niya, tatapusin ko yung mga violations nyo, yung ginawa nyong mali at labag sa batas sa akin. Pero, hindi po ba, Miss Karen, ano bang sabi ko sa iyo noon? Matagal ko na po sinasabi yon. Nang kapangyarihan ng pagbibigay ng prangkisa, the authority to grant the franchise, at yung prangkisang natapos na, at yung renewal, hindi po kay presidente. Paulit-ulit na po nating sinabi yon. Na yun po ay nasa Kongreso. Yun po ang sinasabi ng batas. At sinabi na rin po natin to at marami na rin sumunod. Na yung pong ABS-CBN franchise
was to expire much earlier nung dinidiskusyon pa ito. Katunayan, ang ginawa nga po nila ay naghain na sila ng petisyon sa Kongreso para mabigyan sila ng bagong franchise. 6 years earlier. Sa madalit sabi, ay panahon pa po ng Aquino administration, meron na nakabinbin sa Kongreso. Subalit, hindi po nabigyan, hindi natalakay sa Kongreso. Dumating ngayon ang presidente sa panahon ngayon. Hindi rin po natalakay. Hindi nyo naman po pwedeng itapon ng sisi kay presidente kung itong NTC ngayon ay nagbigay ng cease and desist order sapagkat yun naman po ang tinatakda ng batas. Ang sinasabi po ng batas at ito naman pinanigan ng Korte Suprema na yung pagbibigay ng prangkisa ay nandoon lamang yan sa Kongreso. Kung wala ka ng prangkisa, hindi ka na po pwedeng mag-operate. Ito namang NTC, nag-aral po ng batas. Pinag-aralan nila ng gusto sapagkat nakabinbin sa kanila yung problemang yun. Nagdesisyon po sila na ayon sa kanilang pag-aaral ay hindi po pwedeng magbigay ng provisional authority kahit na ang Kongreso ay nagbigay na ng resolusyon. Sapagkat meron pong sinasabi naman ng Korte Suprema, kahit nga may resolution, hindi binding yan. Kailangan magpasa ka ng batas na nagbibigay. Yan po ay matagal na nating sinasabi. Kaya nung mag-file nga po si Soljan Kalida ng petition, ng co-waranto, dahil merong mga paglabag ng violations, at tinatanong po tayo tungkol doon, ang sabi po natin, yun ang kanyang obligasyon. Dahil kung hindi niya naman ginawa yun, siya naman ang pwedeng idemanda dahil hindi niya ginagawa ang trabaho niya. And sabi po natin noon, may remedyo naman po dyan. Ang sabi natin, ang Kongreso, ang kausapin natin na talakayin nila at pag-usapan nila kung karapat-dapat o hindi karapat-dapat nabigyan ang ABS-CBN ng Kongreso. Marami pong panahon, maraming taon na nakalipas. For whatever reason, hindi po natalakay ng Kongreso. Hindi naman sabi niya, sinisisi natin ng Kongreso sapagkat ang Kongreso naman po, meron din naman sinasabi sa atin na marami naman kaming inaasikaso, hindi lang naman yung prangkisa ng ABS-CBN, sa dami ba naman ng tinatalakay namin ng batas. Kaya, kung baga, huwag nyo kaming madaliin. Pero sa dami nga, na-overwhelm siguro ang members of Congress, hindi nila na-discuss, hindi sila nagkaroon ng solusyon dan. Hanggang makaabot nga po rito na 1 buwan na lang yata magsasarado na ang ABS-CBN dahil walang prangkisa. Pero even before that, alam po ninyo, sabi ko nga po noon, kung matatandaan po ninyo, kung meron silang resolution na halos unanimous, na pwede mong bigyan muna ng pansamantalang authority na mag-operate ang ABS-CBN na pinadala nila sa NTC. Bakit naman hindi po pwedeng magpasa sila ng batas? Kung hindi man yung 25-year renewal, pwede naman sila magpasa muna ng batas. Sige, 1 taon muna kayo dyan habang dinidiscuss namin. Yun po yung sinabi ko sa programa ni Karen, sinabi ko sa maraming mga interview sa akin. At pwede naman pong gawin nila yon. Kaya lang, gaya nga na sinabi natin, hindi naman natin pwedeng ipilit din naman yung kagustuhan natin kung merong mga mahalagang bagay na kailangan ding i-discuss sa Kongreso. But, habang totoo po, na yung NTC kasi, pag nagbigay naman po sila ng provisional authority, sila naman ang ididemanda. At wala naman pong pwede rin magawa ang Presidente. Tandaan niyo po si Presidente, nung nagbigay ng apology ang ABS-CBN, ito naman po may kababaan ng loob na tinanggap din naman yung apology. Kung sinasabi nila na, kasi yung Presidente, sinasabing sa saraduhan ang Kongreso, kaya yun ang naging sinyal sa Kongreso, kaya hindi sila gumalaw. Kaya nga kaninang umaga sa programa ni Christian Isguera, sinasabi niya na,
ang presidente, ang may power, malakas sa Kongreso, kontrolado niya. Hindi naman po totoo yun sapagkat nakita niyo naman. Sino po bang mga appointees ni Presidente na hindi nakapasa sa Kongreso? Hindi po ba si Gina Lopez na he went out of his way na sabihin sa Kongreso, okay yan sa akin si Miss Gina Lopez. Kailangan ma-approve yan. Hindi po ba na-disapprove nila? Meron silang mga dahilan na may narinig po ba tayo kay Presidente na nagreklamo o nag-criticize sa Kongreso? Wala. Sino pa? Hindi po ba yung dating Secretary of Foreign Affairs natin? O hindi po ba hindi rin siya na-approve ng Commission on Appointments? O wala rin tayong narinig kay Presidente. Madalit sabi, hindi po totoo yung sinasabi na kung anong gusto ng Presidente, yun ang gagawin ng Kongreso. Unang-una, huwag naman natin pong hamakin naman ng mga miyembro ng Kongreso. Meron silang sariling kakayahan, talino, at kalayaan, independence, kung anong gusto nilang gawin. Ang dalawang sangay pong yan, nag-uusap kung anong ikabubuti ng bayan. Sa madalit sabi, habang totoo na huminto ngayon ang ABS-CBN na sumunod sa cease and desist order, meron po namang remedyo. Ano po bang remedyo? Hindi po ba sabi ni Congressman Salceda, 1 linggo lang yan, pwede na naming ipasa kagad yan eh. Sabi rin nga ni Senador Soto, kung dito lang sa amin tapos kagad yan. So, hindi po hopeless ang sitwasyon. Merong remedyo. All Congress has to do is to put that on the table, discuss it, siguro within a week, gaya na sinasabi ni Congressman Salceda, tapos na kagad ang usapan nila. Now, sasabihin na naman nila, hindi, yan na naman, pagdating kay Presidente, hindi makakapasa yan. Dahil galit siya, sabi na nga natin, tapos na yung kanyang kung meron man siyang hinanakit. Yung po'y nakakalimutan niya na, pinatawad niya na, ipinasa Diyos niya na. Ang Presidente po, pagdating ng mga bills na pinasa ng Kongreso, pinag-aaralan niya at ang palaging panuntunan ng Presidente, ito bang batas na itinatapon sa aking lamesa, naaayon sa saligang batas? Ito ba ay makakabuti? Unang-unang tanong niya, makakabuti ba ito sa taong bayan? Pangalawa, ito ba ay ipinasa nila naaayon sa itinatakda ng saligang batas? Sapagkat kung hindi ito nakakabuti sa bayan at ito'y in violation of the Constitution, ay nakita naman natin ng Presidente, talagang hindi nakakalusot sa kanya yan. Meron siyang mga urgent bill, kung matatandaan nyo, na pinasa naman ng Kongreso. Pero pagdating sa lamesa niya, nung makita niya, hindi maganda ito, maging source of corruption to, ayaw ko nito, binito niya. Ganun po ang Presidente. Kaya yung mga nandiyan po sa ABS-CBN at yung mga kagaya ko rin na gustong manood, marami po tayo doon, wag po tayong mawala ng pag-asa. Hayaan po natin ang nararapat na magpasya sa prangkisa ng ABS-CBN. At ang Presidente ay gagawin niya ang kanyang tungkulin na naaayon sa saligang batas. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Palagi pong, hindi ba sinasabi niya, at the end of the tunnel there is light. Habang maraming madilim ang langit, ito naman ay nagbubukas at dumarating ang araw. So, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang ating dakilang lumika ay palagi namang nandyan. Kung anumang suliranin natin, tayo po'y magdasal sa Kanya at bigyan ng kaliwanagan tayong lahat. Bigyan tayo ng karunungan upang matahak po natin ang landas tungo sa kalawalhatian. Pero huwag po nating itatapon ang sisi sa isang presidente na ang nasa isip lamang paglingkuran ng bayan at bigyan ng proteksyon ng bayan.
Sabi ng iba, pwede naman daw na baliktarin ng presidente yung desisyon ng NTC. Hindi po totoo yun. Alam po nyo sa ilalim ng batas. Yung NTC po ay isang quasi body. May authority po yan na magdesisyon. At hindi po pwedeng pakialaman ng presidente. Pag pinakialaman po ng presidente yan, di siya naman po ang lumabag ng batas. Kaya kung gaya nga ng sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, there are available remedies under the law. O di gawin po ninyo yon para matapos na itong usaping ito. Anyway, pansamantala po tayong magpapaalam. Mukhang inabot na naman tayo ng oras. At ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, isang lingkod bayan at isang manggagawa ng pamahalaan, nagsasabing tahakin po natin ang daan patungo sa rosas ng kaluwalhatian. At yung mga tinik na aapakan natin, gawin po nating mga hapag or steps o hagdan o papunta po ron sa mga petals ng roses. Marami pong salamat at magandang araw po sa inyong lahat.